Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is good. So, purihin ang Panginoon at tayo po ay binibigyan niya ng kaligayahan sa pagdiriwang po ng isang pamilya, ng isang iglesia na tunay pong nagmamahalan. Nagmamahalan po ba tayo? Napalad po tayo at tayo po'y nakakaranas ng gano'n. Hindi po ito totoo sa napakarami. Pero sa atin po ay makatotohanan ito. Tunay nating nararamdaman ang pagiging pamilya sa iglesia. Tunay nating nararamdaman ang pagmamahalan natin sa isa't isa. Kung paano po nagtitinginan tayo na para bang pwede natin sabihin higit pa sa magkakapatid sa laman. Kasi sa iglesia po, sa church po, halos tayo-tayong magkakasama eh. Every Thursday, every Sunday, nakikita-kita tayo. Unlike yung ating pong mga pakibawas yun. Unlike yung ating pong mga pamilya sa laman, minsan taon, Pasko lang, birthdays minsan, pag panahon na ng kamatayan, doon lang natin makikita. But, tayo iniregaluhan ng Panginoon ng isang iglesia, kung saan ay binilang niya tayo, at nararamdaman natin yung warm, yung Tagalog ng warm, yung init ng pagmamahalan bilang mga magkakapatid. Ganon pinaparanas ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga tao pinagsasama-sama niya na tinatawag na iglesia. Yun din naman ang iniutos niya. Inihabilin niya sa atin sa pamamagitan ng paghahabilin niya sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, magmahalan kayo. Sapagkat sa pagmamahalan, mapapatunayan nga na kayo ay tunay kong mga alagad o disipulo. Okay, pag hindi tayo nagmamahalan at hindi yun nagiging evidence sa atin, hindi makatotohanan ang pinaggagawa natin at hindi yun nagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon. So, magpapatuloy tayo sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito yung chapter 2 ng tema na binigay sa atin ng Panginoon sa year 2025, which is more than conquerors in Christ, of which pinapag-aralan natin paano nga ba nagiging tunay na matagumpay o mananagumpay ang isang Kristiyano. Sinasabi niyang tagasunod siya ni Kristo, mga anak ni Kristo, o mga hinirang ng ating Panginoong Kristo. Pag-aralan natin yung mga nauna. Because this is a complete study of the plan of God for our salvation. Paano siya nagsimula? Paano nagdesisyon ng Panginoon? Paano niya iniisip ito? Hindi yung kabuuang utak ng Panginoon, kundi kung ano yung nakasaad dito sa binuksan niyang katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Paano siya nagplano? Ano yung mga inihanda niya para sa atin? Hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan, yun yung naunang chapter. This is the plan of God. Elected, foreknown, and predestined. At ngayon, nandito na tayo sa atin pong chapter 2, which is yung pinagplanuhan ng Panginoon ay unti-unti na niyang ini-execute. O kung sa Tagalog ay ginaganap. Plano siya at ginaganap na niya yung kanyang pinagplanuhan sa bawat panahon ng kanyang mga hilirang. Okay, simula ito sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Ginanap niya yun. Jesus Christ said at the cross of Calvary, it is finished, o ginanap ko na.
At yung epekto ng ginawa ng Panginoon ay unti-unting nararanasan natin in our individual lives. Sa bawat personal na buhay natin, paano tayo kinakatagpo ng Panginoon? Yun ang inawit ng praise and worship kanina. Hindi tayo ang nakatagpo sa Panginoon, hindi tayo ang humanap sa Kanya, kundi Siya ang humanap at nakatagpo sa atin. Kaya yun ang, paano yung awit din? Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Ako'y natagpuan. Hindi ako ang nakatagpo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. So, kaya tayo natututong magpuri at sumamba sa Panginoon. Nagkakaroon ng kulay ang ating buhay. Sapagkat natututunan natin yung napakadakilang pagpapala, napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Kaya inaawit natin yung unang masaya. Ano yan? Jesus, sa buhay mo, sa buhay ko, ikaw, ang nagbigay ng kulay. May kulay ba ang buhay mo, kapatid? Kaya pag umawit tayo, hindi nga. Jesus, sa buhay ko, ikaw, ang nagbigay ng kulay. May kulay ba yun? May kulay ba yung ganon? Oo, ano? Kapag pinag-aralan natin yung worship ng angels, mga kapatid, halos talagang pag nakita natin yung worship ng angels, although napaka-konti ng accounts sa Biblia about how angels worship God and how the creation sa dulo ng panahon ay magpupuri sa Panginoon, makikita natin yung halos buhos na buhos talaga. Tulo ang luha lahat. Kasi naunawaan nila gano'ng kadakilang pag-ibig ng ating Diyos. Talagang nabigyan ng kulay ang kanilang buhay. Hindi ito pale, na parang pale sa Tagalog. Yung parang hindi ito yung walang kulay na pale na maputla. Hindi maputla, hindi patay ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Talagang kinulayan niya to. At mababanaag niya yun sa atin. At ang worship natin dito sa lupa ay paghahanda ng isa pang mas matinding worship sa langit. Kaya pagka makatotohanan ng worship natin pag sumamba tayo, Jesus, sa buhay ko, ikaw, ang nagbigay ng kulay. May kulay naman kasi talaga ang buhay. Amen? May kulay. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng ang kamatayan ng Panginoon, ang kanyang sakripisyo, ang laki ng kanyang puhunan, ay mawawala ng kabuluhan. Talagang magbibigay ito ng kulay sa bawat buhay na hinirang niya. Mararamdaman talaga natin yun. That's why we will be really more than conquerors in this life. We can conquer as we understand. Okay, nasa part 2 tayo ng the execution of plan. So chapter 2, part 2 na tayo. Sapagkat natapos na natin yung part 1 na call, tinawag. Nandito tayo sa part 2 which is justified. So Tagalog ng justified is pinawalang sala. Okay, mga kapatid, tandaan mo, guilty ka. Si pastor guilty. Si pastor walang ipagmamalaki. Dahil sa harapan ng langit, si pastor ay guilty. Ano ibig sabihin ng guilty sa Tagalog? Natagpo ang makasalanan.
Walang tao dito sa mundong ito na hindi natagpuang makasalanan. Lahat ng tao sa mundong ito ay natagpuang makasalanan. But our blessedness, mga kapatid, yung pagpapalang tinanggap natin, mga kapatid, is natagpuang makasalanan si pastor, ngunit diniklara siyang walang kasalanan. Naiintindihan ba natin yung ganong kalalim na katotohanan? You are guilty of sins, maraming kasalanan. But you are declared not guilty. Pinawalang sala at tinitingnan na para bagang walang nagawa ni isa mang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng justified. Pinawalang sala. Naglalakad ka sa mundo ito, nakatingin sa iyo ang sangkalangitan, at tinitingnan ka ng sangkalangitan na ikaw ay walang kasalanan. Dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon ang nakakaraan. Tinapos niya lahat. Lahat ng problema mo, lahat ng atraso mo, lahat-lahat. Inihain niya ang kanyang sarili. Pinalit sa lahat ng mga atraso mo, ang kanyang katuwiran ay inilipat sa iyo, at ang mga kasalanan mo, lahat ng iyong kasalanan ay inilipat sa kanya. At yun ang hinusgahan ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo. Yun ang sinunog at winakasan ng Ama sa krus ng Kalbaryo habang nakahain ang katawan ng ating Panginoon hanggang sa kamatayan. All the curses, all the iniquities, all the transgressions, all the sins, all drained and dried by the sacrifice of our Lord Jesus Christ upon that cross of Calvary 2,000 years ago. Tapos! Walang natira! Kung naiintindihan mo yan, kapatid, yun ang nagpapasigaw sa'yo, hangad ko lang. Ano yung kanta na yan? Ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang. Ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Yun ang nagpapaawit sa'yo. Hindi ka umaawit for the sake of awitin. Dahil umaawit ang iglesia. Dahil umaawit ang church, kaya umaawit ka rin. No! Umaawit ka kasi naintindihan mo. Naintindihan mo, kapatid, kung gaano katindi ang sakripisyo ng Diyos para mabunot ka lang sa isang kalagayan na walang pag-asa. You are justified. Guilty but declared not guilty. Makasalanan, ngunit pinawalang sala at diniklarang walang kasalanan. Paano mo nakukuha yan sa Diyos? Yan ang pag-aaralan natin ngayon. You are justified. You are justified
by faith. Justified by faith. Paano mo nakukuha yung ganong kadakilang pabor mula sa Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Justified by faith. Babasahin natin ang aklat ng Romans or Romans chapter 4 verses 1 to 25. Paano nangyari na ikaw ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya? Romans chapter 4 verse 1-25. Let us read. What then shall we say that Abraham, our forefather, discovered in this matter? Okay, sino nauna? Si Abraham o si Moses? Para makuha natin yung konteksto ng pinag-uusapan natin. Yung patriarchs natin, yung mga ama natin sa pananampalataya, sino ang nauna? Si Abraham o si Moses? Si Abraham. Okay, si Adan. Yung mga sikat lang ang pag-uusapan natin. Si Adan, si Noah. Pagkatapos ni Noah, si Abraham. And then Isaac, yung anak niya si Isaac. And then sino sumunod kay Isaac? Yung anak ni Isaac, Jacob. Si Jacob na naging Israel. Pagkatapos ni Jacob na naging Israel, pumasok si Joseph. Kaya nakarating ang Israel sa Ehipto. And then nung nasa Ehipto na, merong isang personality doon. Sino siya? Moses. Okay? So tingnan niyo yung pagitan. Malayo ang pagitan ni Abraham at ni Moses. Sa panahon ni Moses, doon lang binigay ang kautusan. The Decalogue, the 2 tablets of stone, 10 utos ng Diyos. Sa panahon ni Moses, pakinggan natin mabuti. Para makita natin yung justified by faith. Okay, nauna si Abraham kesa kay Moses. At yung buhay ni Abraham, ang pagdidikitan natin o pagkukunan natin ng basihan, bakit tayo pinawalang sala? Hindi dahil sa gawa, kundi dahil sa pananampalataya sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating naunang ama sa pananampalataya na si Abraham. Okay. What then shall we say that Abraham, our forefather, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Wala pa kasing law. Wala pa si Moses, wala pa yung kautusan. Ang meron lang sa panahon ni Abraham na pagkakatigan niya ng kanyang pananampalataya ay ano? Pangako ng Diyos. Ano na una? Pangako ng Diyos o ang kautusan? Pangako ng Diyos sa panahon ni Abraham. Para may establish natin yung pinagkukunan ng ating pananampalataya that it is by faith and not by works. Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. Ano ibig sabihin nun? Kapag si Pastor Boy nagtrabaho sa isang kumpanya, sasabihin ba ng boss ko, pag kinukuha ko na yung sahod ko, sasabihin ba ng boss ko sa akin na, o eto Doy, gift ko yan sa iyo sasabihin ba niya yon? Or obligado silang bayaran kung ano ang pinagtrabahuan ko? That is an obligation. Pag nagtrabaho ko sa isang kumpanya, ang kukunin kong sweldo ay hindi nila gift sa akin. Unawain natin mabuti, hindi nila yung gift sa akin. Yun ay obligasyon nila sa akin. Bakit? Kasi nagpagal ako at naghirap
para sa sahod na yon. Ginamit ang utak, ginamit ang lakas, ginamit ang panahon para mapunta sa akin yung sahod ko. Tama? Pero pinag-uusapan natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan, sinasabi dito, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay gift, regalo, or pabor, at hindi obligasyon ng Diyos sa iyo. Bakit? Sapagkat hindi mo ito pinagtrabahuan. Kunin mo mabuti, kapatid. Unawain mo mabuti. Hindi mo ito pinagtrabahuan. However, in verse 5, to the man who does not work, but trusts God who justifies the wicked, his faith is credited as righteousness. David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness, apart from works. Ito na naman tayo, apart from works. This righteousness was given by God to the elect apart from works. Okay? It is a gift. Blessed, verse 7, blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Wow! Ang sabi ng Bible, mga kapatid, mapalad ang mga tao, sa verse 8, mapalad ang mga tao na ang kanilang maraming kasalanan, pagharap nila sa Diyos, ay sasabihin ng Diyos na, wala kang kasalanan, wala akong binilang ni isa mang kasalanan na nagawa mo. Yun bang nakasulat? Yun ang nakasulat. At ang nagsalita nun ay si King David. Yun ang impression na binigay ng Panginoon sa kanya by the Spirit. Verse 8, blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? Okay, para maintindihan natin yung mga salitang circumcised, uncircumcised. Ang circumcised ay ikinakabit o pinapatungkol ng Biblia sa mga Jew, sa mga Hudyo. Sapagkat sa kanila, binigay yung pangako through Abraham na ang sign ng kanilang pakikipag-covenant, pakikipag-agree sa pangako ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagtutuli. Okay? Sign na meron tayong relationship, Lord, para magkaroon ng senyales. At maalala ko na meron tayong relationship, magpapatuli ako. Yun ang circumcision sa English. Okay? We will not go in details patungkol doon. But yun ang ibig sabihin ng circumcision. Pagtutuli. Yun na yun ang galing sa mga Hudyo or sa mga Hebrew sa panahon ni Abraham. Sino naman yung mga uncircumcised o mga hindi tuli? Sila yung tinatawag ng Biblia ng mga Hentil or mga Gentile, the uncircumcised. Okay? So, is this blessedness in verse 9 only for the circumcised or the Jew? Or also for the uncircumcised or the Gentile group? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Verse 10, under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before? It was not after, but before. Okay. Papakita kasi dito. Kailan diniklara ng Diyos na matuwid si Abraham?
Bago ba siya magpatuli? Or pagkatapos niyang magpatuli? Okay. Sabi kasi ng Diyos, si Abraham ay matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Ngayon, kailan diniklara ng Diyos na si Abraham ay matuwid? Ito ba ay bago siya magpatuli? Or pagkatapos niyang magpatuli? Yan ang sinasabi ng Biblia. Nandiyan na rin naman ang sagot. Pero gusto ko maglaruan ng mga isipan natin. Anong sagot? Anong sabi diyan? Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before? Ito naman ang sagot eh. It was not after, but before. Okay. Isipin natin na ang ilan naniniwala sa ang kaligtasan ay nanggagaling sa pagsunod. Kaya ginagawa ito ng mga Hudyo na magpatuli ka para makasama ka sa citizens ng mga hinirang o mga pinili ng Diyos. Kailangan tulig ka bago ka mapasama ng baligtad. Ang sinasabi ng Biblia, ng katotohanan, ang pagiging matuwid mo ay sa pamamagitan ng paniniwala mo o pananampalataya mo. At ang pagsunod mo o ang pagsalang mo sa pagtutuli ay nagpapakilala na ikaw ay sumasampalataya. Ngayon, anong nauna? Pagsampalataya o pagtutuli? Pagsampalataya. The moment na makita ka ng Diyos, mga kapatid, alam na ng Diyos, na ikaw ay sumasampalataya, pero hindi ko pa nagpapatuli, darating yung pagpapatuli mo, pero nakikita ka ng Diyos na sumasampalataya, yun ang moment na diniklara ka ng Diyos na matuwid. Okay? Ngayon, kung wala ka ng pagkakataong magpatuli, nangyari mo yung kriminal sa kanan ng Panginoon habang sila nakapako, hindi siya tuli. Kung hindi siya tuli. Pero ang sinasabi, ang sinyalis ng iyong pananampalataya ay pagtutuli. Ay hindi na siya nakapagpatuli. For example, siya ba ay madideklarang matuwid o hindi? Nung siya ay sumampalataya, madideklara siya matuwid. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang mga gawa ay resulta lang ng pananampalatayang meron ka na. So ang pagtutuli ay senyales na ikaw ay nag-a-agree at sumasampalataya sa Diyos. Kaya tinatanong ng Biblia, ang kaligtasan ba na galing sa Diyos ay para sa mga tuli lang o para rin sa mga hindi tuli? Ang pinapakita dito ng mga kapatid, it is not by works, but by faith. Okay. And verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness that he had by faith. Meron na siyang righteousness dahil siya ay sumampalataya, bago lang niya pinakita ang pananampalataya na yun sa pamamagitan ng gawa o pagpapatuloy. So then, he is the father of all who believe but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. And he is also the father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. Sundan niyo mabuti mga kapatid. Aralin niyo sa inyong mga private na buhay. And then 13, it was not through law
that Abraham and his offsprings received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. Ayan. Niliwanag dyan sa 13. Sa 13, niliwanag ng ating Panginoon. Sabi diyan, hindi sa pamamagitan ng law or kautusan o batas. Bakit? Ang layo kasi ng panahon ng pagitan eh. Ito si Abraham, and then Isaac, and then Jacob, and then Joseph. Ito pa lang si Moses. Sa panahon ni Moses, doon pa lang dumating ang law. Sinasabi ng katotohanan sa ating mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng law. Bakit? Kasi wala pa naman talagang law sa panahon ni Abraham. It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise. Kahit wala pang kautusan, meron ng pangako ang Diyos sa panahon ni Abraham. Anong pangako na yon? Na siya ay magiging ama ng maraming inapo o lahi. That he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. Okay? So kahit na ang Biblia, kahit na ang kautusan, pakinggan niyo mabuti, mga kapatid. Pakinggan niyo mabuti. Kahit na ang kautusan, kahit na ang Biblia ay nagtuturo na ang kaligtasan natin ay hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya natin saan? Sa pangako ng Diyos. Sapagkat ang grace or ang pananampalataya sa pangako ay nauna kaysa sa pagbibigay ng kautusan. Yung patungkol ng pag-aaralan natin sa susunod, yung kautusan. And then, 14. For if those who live by law are heirs, faith has no value and the promise is worthless. Kung ang mga tagapagmana lamang daw ng kaligtasan ay yung mga sumusunod sa kautusan sa panahon ni Moses, lahat ng mga nauna sa kanya, mula kay Joseph, pataas, kay Abraham, mababaliwala na. Mababaliwala lahat yun. Sapagkat titingnan ng Diyos na ang pagsunod lamang sa kautusan sa panahon ni Moses, onwards, ang mga maliligtas. So mababaliwala lahat ng taong nauna kay Moses. Okay? Kung doon ilalagay ng Diyos ang justification or pagpapawalang sala dahil sa kautusan. And then, 15, because law brings wrath, and where there is no law, there is no transgression. Na ibig sabihin nun, kaya binigay ang law sa panahon ni Moses sapagkat ang mga kasalanan, mga kapatid, ay hindi nabibilang sa tao. God is just, makatarungan siya. God is righteous. Kailangan niyang ipaunawa, although binigay niya ang pangako kay Abraham sa kanyang kapanahunan, tumakbo ang panahon at ang tao ay nagkakasala, nagdadagdag, nagpapile up ang mga kasalanan, pero hindi nabibilang. Bakit hindi nabibilang? Wala kasing law, batas, na nagsasabi na ang ginagawa ng tao ay sala o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dumating ang panahon sa panahon ni Moses na kailangan, sinabi sa Galatia, idagdag ng Diyos ang batas. Bakit? Para ipamuka at ipakita sa tao na siya ay nagkakasala. Sundan niyo mabuti, mga kapatid. Dinagdag ang batas para ipamuka sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na tayo ay makasalanan. At nung dumating ang batas na ipamukha sa atin ang kasalanan, sinabi dito, magiging maliwanag din na ang batas na yon ang magiging dahilan para ibuhos ng Diyos ang kanyang wrath.
galit. Because the law brings wrath or puot. Ang nagdala o nagpakita na galit ng Diyos sa kasalanan ay yung batas mismo. Okay, nagkakaintindihan tayo? So the law brings God's wrath or puot ng Diyos. Naiintindihan ngayon ng tao, makasalanan ako at deserving ako sa puot ng Diyos. Whereas kung walang law na nagsasabi na siya ay makasalanan, hindi niya naiintindihan na karapat dapat siyang wakasan ng puot ng Diyos. Bakit? Kasi wala namang nagsasabi ng mga ginagawa niya ay kasalanan. Okay? The law brings wrath, and where there is no law, there is no transgression. Pinaliwanag natin yung pagkakaiba ng sin at ng transgression. Naalala pa natin? Ano ibig sabihin ng sin? O kasalanan sa Tagalog yun. Ano ibig sabihin ng sin? Hindi, paggawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So sa perspective ng Diyos, ang mga tao nung panahon ni Abraham, nung wala pa yung law, panahon ni Adam hanggang sa dumating yung law, ang lahat ng tao na yun ay makasalanan. Okay? Sa paningin ng Diyos. Nagkakasala sila. Pero sa paningin nila, hindi nila makita yung kasalanan nila. Now, dumating ang law, ang kautusan ay nag-utos na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magnanais ng hindi sa'yo. Nagsabi ng ganon, meron na ngayong kautusan na nagsasabi kung anong tama o mali. Dahil sa kautusan na yon, sumuway ka pa, ang tawag sa iyo ay transgressor. Dahil meron ng kautusang nagsasabi na mali ang ginagawa mo. Alam na ngayon, dalawa na. Ang Diyos, alam niya na nagkakasala ka at ikaw mismo tao, alam mo na nagkakasala ka. Sapagkat merong batas na nakatayo. Ang pagsuway mo sa batas na yun ay tinatawag na transgressions. Pero kung wala pang batas, ang tawag sa iyo ay sinner. Kasi hindi mo ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Pag may batas na, ang tawag sa iyo ay transgressor or trespasser. Okay? 17, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our Father in the sight of God, in whom He believed, the God who gives life to the dead and call things that are not as though they were. 18, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Okay? Nakakabit tayo mga kapatid sa pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi tayo nakakabit sa puot ng Diyos sa panahon ni Moses. Saan tayo nakakabit? Yung pagiging offspring natin, pagiging ina po. Sabi dito, so shall your offspring be. Sinong pinag-uusapan niyan? Si Abraham. Si Abraham ay madideklarang righteous sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa pangako ng Diyos at hindi dahil sa law sa panahon ni Moses. Ngayon, ang mga ina po ni Abraham, mga kapatid, ay idideklara rin matuwid kagaya ng nangyari, kagaya ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham at hindi sa pamamagitan ng kautusan sa panahon ni Moses. Kaya sinabi doon, so shall your offspring be. Kung anong nangyari sa iyo, Abraham, ganun din ang mangyayari sa mga inapo mo. Okay, naiintindihan natin? So it is by grace. So it is by faith. Sola gratia.
Sola fide. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old. And that Sarah's womb was also dead. Okay. Doon pinipicture ng Panginoon na tapat siya sa kanyang pangako. Binigyan niya ng illustration yun sa pamamagitan ng pagganap niya sa physical na pangyayari nung pinangakuan niya si Abraham na bibigyan kita ng anak. Pinagtawanan ni Sarah. Kulubot na ako, sabi ni Sarah. Baog pa ako. Paano ako makakanak? At si Abraham, matanda na siya. Magkakaroon pa ba siya ng pleasure? Sabi ng Biblia, magkakaroon pa ba siya ng pleasure? Tawanan sila. Naririnig yun ng Lord. May imposible ba sa Diyos? Kapag nangako ang Diyos, kahit patay ka na, kaya kanyang buhayin. Amen? Sapagkat ang nagsalita at nagbigay ng pangako ay hindi tao, kundi Diyos. Galing ka nga sa alabok eh. Naging tao ka. Galing sa wala. Galing sa putik. Galing sa alabok. How much more kung buhay ka na? Hindi ba niya kayang gawin yun? Nangyari yun kung pinapaniwalaan mo sa panahon ni Abraham. Abraham was 100 years old and Sarah, ilan taon si Sarah? 90 years old. At nanganak pa siya. Okay? Yung story niya, pinakialaman pa ni Abraham yon, kaya merong Ismael, may Hagar, may Ismael, hindi natin tatalakayin. Kaya nagka-problema pa. Pero ang Lord, tapat sa kanyang pangako. Pag sinabi niyang, gagawin ko ito, gagawin niya talaga. Nangyari yun. When Abraham was about 100 years old, and when Sarah's womb was also dead, pinanganak si Isaac. Ibig sabihin ng name na Isaac is Ismail. Ismail, ngiti. Okay? Isaac. And then 20. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Okay? Yun kasi yung resulta. Pag nakita mo na, sola gratia. By grace, everything is by grace. Hindi ito dahil kaya ko, hindi ito dahil dinesisyon ko, hindi ito dahil magaling ako. Patay na nga ang sinapupunan ng asawa ko eh. At ako'y 100 years old na. Pero lumabas pa si Isaac. This is out of this world. Hindi ito galing sa akin. Ito nga ay galing sa Diyos. Kapag nakita mo na ito ay sola gratia, ang magiging bunga nun is sola fide. Mananampalataya ka na hindi ito trabaho mo, kundi trabaho ito ng Diyos. Ang magiging resulta sa iyo is soli deo gloria. Okay? Ibabalik mo ang papuri, pagsamba, in God alone. Hindi mo titignan ang sarili mo. 100 years old na ako eh. Hindi mo titignan si Sarah. Barren niya siya, baog. At tuyot na ang kanyang sinapupunan. But God is faithful to His promise. Tapat siya sa kanyang mga pangako. At gagawin niya kung anong kanyang sinabi. Being fully persuaded that God had power to do what He had promised, this is why it was credited to Him as righteousness. The words it was credited to Him
were written not for him alone, the words it was credited to him were not written for him alone. Ibig sabihin, hindi lang yun ibibigay ng Diyos kay Abraham, not for him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness for us who believe in Him who raised Jesus, our Lord, from the dead. Okay? Hindi lang kay Abraham yun, kundi sabi ng Biblia, maging sa kanyang mga inapo. Maging sa kanyang mga inapo. Not by works, but by faith. By faith in the promises of God. So He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Okay, meron pa tayong konti na oras. Tatalakayin natin yung unang point. Nagbasa pa lang tayo ng ating text. Yung unang point. Okay. Justified by faith means believing what? Believing what? Truth number 1. Justified by faith means believing what? To be saved by God's unmerited favor. As we can see in verses 1 to 5. Okay, mga kapatid, pag sinabi natin, pinawalang sala ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya saan? Anong sinasampalatayanan mo? Anong pinaniniwalaan mo? That you are saved by God's unmerited favor. Okay? Na ikaw ay naligtas sa pamamagitan lamang ng kaawaan ng Diyos at ito'y hindi mo pinagtrabahuan. Listen very carefully. Because to understand and believe God's work of salvation is unattainable to our human mind if you are a natural man. Okay? Ang maintindihan mo, paniwalaan, at tanggapin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng habang at grasya ng Diyos na iniregalo sa iyo, para maunawaan mo yun at tanggapin yun, kapatid, kailangan magdesisyon ng Diyos na buhayin ang iyong spirito. Sapagkat ang mga bagay na yon ay hindi material o hindi physical, kundi ang mga katotohanan na yon ay spiritual. Dahil ang mga spiritual na bagay ay hindi nauunawaan ng flesh at ng soul, kundi ng spirit alone. Yun ang pinadaliwanag natin sa theology class. So magsi-attend kayo ng theology class natin, mga kapatid. So it is unattainable. Huwag mo isipin, matalino ka. Ako ang pinakamatalino dito eh. Ako yata from simula akong nag-aral, K-12, daycare, kinder, prep, elementary, high school, senior high school, college, board exam, masteral, lahat ng yan, ang galing ko kaya, summa cum laude yata ako. Lahat yan akong pinakamainam. Kahit yun ang kategorya mo, kapatid. Kung ikaw ay natural man, hindi mo maiintindihan on your own ang ibig sabihin ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. It is unattainable, inconceivable by the human mind
Nangyayari lang yon kapag binuhay ng Diyos ang patay na espiritu sa'yo. Okay? Yung espiritong nabuhay sa'yo, ang magkakaroon ng kakayanan na marinig, maintindihan, maunawaan, at tanggapin ang panukala ng Diyos. Ang kanyang planong kaligtasan na nilaan niya para sa iyo. Okay? It is by the Spirit alone. That's why many people are dying today. Ito masakit na katotohanan. Many people are dying today guilty of sins. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo na matatalino, teachers of the law, mga scribes, mga Sadducees. Sinabi ng Panginoon, sino nagsabi sa iyo na makakatakas ka sa apoy ng impyerno? Mababasa niyo sa gospel. Hindi mo kinailangan, hindi mo ninais ang kaligtasan galing sa Diyos, kaya mamamatay ka dahil sa iyong kasalanan. Sino kinakausap ng Panginoon? Ito yung mga taong nasa church. Hindi lang nasa church. Pastor, Pharisee, teachers of the law, tagapagturo, tagapag-preach. Kinakausap ng Panginoon at sinasabi niya, if you miss the gospel of salvation, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Hindi ito yung mga taong nangangalunya. Hindi ito yung mga taong umapatay. Ito yung mga taong kinakausap niya na nagtuturo ng akala nila ay katotohanan. Pababasa niyo yun sa scripture. Mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, mga eskriba na sa ulado ang Old Testament. Sa ulado. Kahit puwit, kahit tuldok, sa ulado nila kung saan nila ilalagay. Sapagkat yun ang trabaho nila. Isulat ang mga kopya ng Old Testament. Pero sinabi ng Panginoon, sino ang nagsabi sa inyo na makakaligtas kayo sa apoy na ito? Bakit? Sapagkat hindi nila pinaniniwalaan ang nag-iisa na paraan ng Diyos para mabalik sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano yun? Ano hindi nila pinaniniwalaan? Yung ating nilagay doon sa harap. John 14:6. Jesus said, I am the way. I am the truth. I am the light. No one will come to the Father unless by me. Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Sinabi ba ni Jesus Christ yun? Bakit rejected ang mga Pariseo samantalang araw-araw naman silang nasa church? Bakit? Dahil hindi nila kinilala at tinanggap ang nag-iisang daan, ang nag-iisang katotohanan, at nag-iisang offering na buhay para sa kanilang kaligtasan. Sinong mga nakakuha noon? Yung mga manginginom, sila Pedro, yung mga mangingisda, yung mga pangkaraniwang tao na hindi naman nagsasabi na alam nila ang katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, naparito ako para mabulag ang mga nakakakita at makakita ang mga bulag. Nakasulat ba yun? Kapag sinasabi mong ikaw ay nakakakita, pero hindi naman, kapatid, mamimiss mo ang kaligtasan. Kapag sinasabi mo na ikaw ay tagapagturo, pero hindi ka naman inaatasan ng Panginoon na magturo, nililigaw mo ang mga tao, hindi mo masusumpungan ang kaligtasan. Okay? So justified by faith means believing that you are saved by God's unmerited favor, not by works, but by faith. Faith in what?
God's promise, like the promise of God to Abraham. Okay? The same ang mangyayari mga kapatid. The same. Kung papaanong diniklara ng Diyos na matuwid si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, ang bawat ililigtas ng Diyos at idideklara niyang matuwid ay kagaya ng nangyari kay Abraham. Paano daw nangyari yun? By faith and not by works. Intindihin natin mabuti mga kapatid. Salvation is a gift. Salvation is a gift or favor from God to be received by faith. It is not an obligation of God to anyone. Ang kaligtasan natin mga kapatid ay grasya ng Diyos. Ito'y regalo niya. Hindi niya ito obligasyon kanino man. At dapat nating makita yun, maintindihan at tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Huwag natin yung isipin na, babayaran ko yan, Lord. Kano ba yung salvation na yan? How much? Siguro lang, makapagpatayo ako ng mga 10 church. Pwede na siguro. Siguro lang, makapaglagay ako dun sa, ang tawag doon, sa tithes and offerings na, punuin ko na, no? Tig-1,000, yung nakasalansan, puno. Yung 2 lalagyan, puno na tig-1,000 papel. Siguro ligtas na ako. No. It is not by works. Basta ako dito na ako sa church, hindi na ako uuwi. Lahat na gagawin ko sa church para mabayaran ko ang kasalanan ko at ako'y tanggapin mo, maligtas ako. No. Hindi sa pamamagitan ng gano'n. Ang kapatid, wala kang maibibigay sa Diyos na magpapabago ng isipan niya. Ligtas pa yato si Doy. Kasipag naman eh. Nagbibigay naman eh. Ligtas ko kaya siya. Walang gagawin si Doy na iisipin ng Diyos na pwede na sigurong iligtas. No. It is by grace, by gift. Walang titingnan sa akin para iligtas niya ako. Ito'y desisyon niya. Kailan niya ginawa yung desisyon na yun? Pinag-aralan natin, even before the foundation of the world. Tanggapin mo o hindi, wala tayong magagawa. Tanggapin mo, paniwalaan mo, maintindihan mo, wala tayong magagawa. Sinasabi natin ang katotohanan patungkol sa plan ng Diyos na kaligtasan. Salvation is a gift or a favor from God to be received by faith, not an obligation of God to man because men work for it. No. Walang anumang trabaho na titignan ng Diyos para iligtas ka. It is solely His gift or favor unmerited for you. Okay? So, iyon ang problema. At yun ang tayo naman na nakakaunawa obligasyon natin na makita ang pangangailangan ng mga taong namamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Many people are dying guilty of sins without understanding the availability of justification and forgiveness God offered to humankind 2,000 years ago in Christ Jesus. Maraming namamatay. Mas marami kaysa sa nakikita nating sumusunod sa Diyos. Napakarami nating makikita sa labas. Itong linggo na to, ilan lang tayo, wala pa tayong 100. Pero ilang tao ang nagliliwaliw, nasa mga Boracay, nasa mga destination, na akala nila hayahay,
Inom-inom ng masasarap na juice, kain-kain ng masasarap na pagkain. Ay sa araw, papadatingin ng Lord ang tidal wave at lalamunin silang lahat. Napakaraming mga tao ang mamamatay dahil sa kanilang mga kasalanan na hindi naunawaan na ang Diyos ay nagbigay na ng panahon para i-offer, para ibigay ang pag-asa. God made available His grace and mercy na kailangang makita, maintindihan, maunawaan at tanggapin. Ginawa niya na yun 2,000 years ago by the sacrifice of our Lord Jesus Christ. As for you, my dear brethren, you are so blessed by God. Nakikita mo ba yun? That you are blessed by God? Bakit? Isa ka sa kakaunti. Marami ba tayo? No! Kakaunti tayo. Pero isa ka sa kakaunti na binigyan ng kakayanan ng Diyos na marinig, makita, maunawaan, tanggapin, at mamuhay sa kanyang kaluwalhatian. Mapalad ka. Mapalad ka, hindi ka isa sa mga, linggo bukas, sagot ko na yung isang case ng bira, linggo bukas, manunod tayo ng mapalad ka, hindi ka isa doon. Mapalad ka, hindi ka yung nakakayag doon sa, pupunta kami ng anong magandang destination? Pupunta kami na piknik tayo doon. Ang bahala, sagot kita. Dami namin baon. Anong bahala? Huwag ka na mag-intindi. Ako na, sama ka. Church namin O sige na nga. Minsan lang naman. Mapalad ka, hindi ka isa sa mga yon. Mapalad ka. Sapagkat nauunawaan mo. Kasi kung hindi mo nauunawaan, kapatid, isa ka lang din dun sa mga taong mamamatay dahil sa iyong kasalanan. I'm telling you the truth. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy dito. Mapalad ka kung binabuhan ka ng grasya ng Diyos. Kung binuksan niya sa iyo at pinapanood, ganito o kadakila at gantong pinuhunan ko para sa iyo. Mapalad ka kung nangyayari yun sa iyo. Napakabuti ng ating Panginoon. His promises remains the same. The same. Kung ano yung ginawa niya kay Abraham, hindi niya binago yun. Hindi niya binago yun sa panahon ng kautusan, no? Walang nakasulat na binago ng Diyos ang pangako sa panahon ni Abraham nung dumating ang kautusan. Pag hinalugog mong mabuti ang Biblia, hindi binabago ng Diyos ang kanyang pangako. At makakamtan mo ang buhay at ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, kagaya ng nangyari kay Abraham. Sapagkat ikaw ay isa sa kanyang mga inapo. Okay? Marami pa niyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tutuloy natin sa mga susunod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong pong kabutihan sa amin. Ibinabalong nyo, paulit-ulit, patuloy, hindi nagmamaliw, hindi nagsasawa ang mga katotohanan upang maging kaunawaan para sa amin at maging kalakasan namin sa amin pong pamumuhay dito sa sanlibutan. Lord, bagamat kami kakaunti na nakakaunawa, Lord, kami po'y lubusang nagpapasalamat sapagkat pinapunan niyo po kami ng napakainam na grasya.
na sukat magpapabago sa aming mga buhay. Ama, ito po ang iyong iglesia. Patuloy mo kaawaan. Patuloy mo pong kulitin at pakialaman. Sapagkat sa pamamagitan lamang noon, magkakaroon ng katuturan ang aming pong pananampalataya. Ama, salamat po. Tinataas namin sa iyo ang lubusang papuri, pagpapasalamat at pagsamba. Inihahatid po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen.